Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Isaiah Kapitulo 14, talatang 24 hanggang 27. Ito po ang sinasabi: Nanumpa ang Panginoong makapangyarihan at sinabi, mangyayari ang plano ko, matutupad ang desisyon ko. Lilipulin ko ang mga taga-Assyria sa lupain ng Israel. Dudurugin ko sila sa aking mga bundok. Hindi na nila maaaring alipinin ang mga mamamayan ko. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin at sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Naroon man sila sa mga pagamutan o sa kanyang tahanan nagpapagaling. Panginoong Diyos, ibalik mo ang mga lakas na nawala sa kanila upang sila, o Diyos, ay magkaroon ng kagalingan, kalakasan sa kanilang mga buhay upang sila ay makapaglingkod sa kanilang pamilya at sa kanilang kapwa, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kababayan na hindi pa nakawala doon sa hagupit ng Bagyong Christine, katulad ng lugar ng Bicol, Panginoon, na meron pang baha hanggang sa ngayon. Panginoong Diyos, pahupain na po ninyo ito dahil maganda naman ang panahon na ibinigay mo, Panginoon. Naway sila, Panginoon, ay muling makabangon mula sa trahedyang kanilang nararanasan, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Kaya kami, O Diyos, sa iyo nagtitiwala dahil ikaw, Panginoon, ang aming Diyos at tagapagligtas. Gayon po sa ibang lugar ng Batangas na nabahaan, na landslide, Panginoon, natabunan ng mga lupa dahil sa landslide. Lord, patuloy mo po silang ibangon, Panginoon, mula doon sa pagsubok na kanilang nararanasan. Panginoong Hesus, salamat dahil meron kaming Diyos na aming masasandalan, masusumbungan sa aming mga pangangailangan, sa aming mga hinaing, Panginoon. Pagkalooban mo po ang mga anak mo ng mga pagpapala financially upang kanilang magawa o magamit sa kanilang pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo na, Panginoon, sa ilang pagpapagawa muli ng kanilang mga tahanan na nasira mula sa Bagyong Christine. Lord, lahat ng ito ay aming itong pinagkatiwala sa inyo dahil ikaw ang may-ari ng lahat ng narito sa mundong ito, Panginoon. Panginoon Hesus, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid, mga kababayan na ang iba, Panginoon, ay may mga pasok sa trabaho,
Sila po'y ingatan mo, Panginoon. Ilayo mo po sila sa kapahamakan, sa daan. Tulungan mo silang makarating ng maluwalhati sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigang nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan, Ama. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo sila, Panginoon, sa mga pagsubok sa malayong lugar, sa mga tukso, Panginoon. Naway ikaw ang siyang maghari sa kanilang mga puso, Panginoon, upang ang iyong salita ay patuloy na namumutawi sa kanilang mga bibig, Panginoon. Panginoon Isus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nagsiselebrate sa kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Patuloy mo pong pagpalain ang iyong mga anak na ito, Panginoon, at ibigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw at mahabang buhay. Gayon din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na magsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy mo po silang ingatan, gabayan, at naway ikaw ang siyang maghari sa bawat puso ng mga mag-asawang nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang buhay at ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat po, Diyos, at patuloy ka naming sinasamba at pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi tayo makapagtitiwala sa isang tao na hindi natin nakikilala. Totoo naman talaga. Paano mo ba pagtitiwalaan ng isang tao na hindi mo kilala? At ito ang sikreto sa pagtitiwala sa Diyos. Kung may magsabi, pagtiwalaan mo ako. Dalawa lang ang maaari nating maging reaksyon. Maaaring sabihin natin, oo, magtiwala ako sa iyo, o bakit ako dapat magtiwala sa iyo? Ang pagtitiwala sa Diyos ay normal para sa atin na nalalaman kung bakit dapat tayo magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pangunahing dahilan sa pagtitiwala sa Diyos ay dahil karapat-dapat siya sa ating pagtitiwala. Hindi siya nagsisinungaling na gaya ng tao at hindi niya kailanman kinalilimutan ang kanyang mga pangako. Ang Diyos ay di sinungaling, mga kapatid. Di tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako ay di tinutupad niya. Hindi gaya ng tao, mga kapatid, no? May kapangyarihan ang Diyos upang papangyarihin ang kanyang mga plano at itinakdang mangyari. Sinasabi sa Isaias 14:24, sinabi ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tandaan ninyo, mangyayari ang aking balak. Matutupad ang aking pasya. Gayon din naman, ang kaniyang plano ay perpekto, banal, makatarungan, at ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Kung pagsisikapan natin, mga kapatid, na kilalanin ang ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita, makikita natin na karapat-dapat siya sa ating pagtitiwala at tayo'y lalago ang ating pagtitiwala sa kanya araw-araw. Ang kilalanin siya ay pagtitiwala sa kanya. Matuto tayong magtiwala sa Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, habang nakikita natin kung paano niya pinatutunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat siyang pagtiwalaan sa ating mga buhay at sa buhay ng iba. Mababasa natin
sa unang hari, 8:56. Purihin si Yahweh. Tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako at binigyan ng katahimikan ang bayang niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moses, wala isang mang nasira. Matanda natin yan. Wala man isang nasira. Ang tala ng mga pangako ng Diyos ay nakasulat sa Biblia upang ating makita, maging ang mga tala ng katuparan ng mga iyon. Ang mga dokumento sa kasaysayan ay nagpapatunay sa mga pangyayaring iyon at nagpapakilala sa katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Ang bawat isa sa atin ay may personal na patutuo ng katapatan ng Diyos. Di ba? Meron tayong mga personal na patutuo, yung mga naranasan natin, ang mga experience natin sa katapatan ng ating Panginoon habang gumagawa siya sa ating mga buhay at tinutupad ang kanyang pangako na ililigtas ang ating kaluluwa at gagamitin tayo para sa kanyang mga layunin. Ayon sa Efeso 2:8-10. At inialaw tayo ng hindi malirip na kapayapaan habang hinaharap natin ang tagpuhing inilatag niya sa ating harapan. Mas naranasan natin ang kanyang biyaya, katapatan at kabutihan. Mas nagtitiwala tayo sa kanya. Ang pangatlong dahilan kung bakit tayo dapat magtiwala sa Diyos ay dahil wala tayong pagpipilian. O yun. Dapat ba tayong magtiwala sa ating sarili o sa ibang tao na makasalanan? Pabago-bago ang isip? Hindi mapagkakatiwalaan? Kapos ang kaalaman at laging nagkakamali sa pagdidesisyon dahil sa pagbabago-bagong damdamin? O magtitiwala ba tayo sa isang marunong sa lahat, sumasa lahat ng dako, makapangyarihan sa lahat, mapagbiyaya, mahabagin, at maibiging Diyos na may magandang layunin para sa atin o para sa kanyang mga anak? Hindi mahirap ang pagpili, mga kapatid, mga kaibigan. No? Hindi mahirap ang pagpili. Ngunit hindi tayo magtitiwala sa Diyos na hindi natin siya nakilala. Dapat makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos. No? Paano natin siya makilala? Tanggapin natin muna siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. At sumasampalataya ka sa Kanya na siya ang Diyos, na siyang naghirap doon sa krus ng Kalbaryo, upang tayo iligtas ang ating mga kasalanan. Doon na nagsisimula ang pagtitiwala mo sa Kanya. Di ba? Kapag nakilala mo na ang Diyos, dapat magtitiwala na tayo. Siya ang nakikilala. Gaya ng nasabi na hindi tayong maaaring magtiwala sa hindi natin nakikilala. Ngunit may solusyon sa problemang ito. Hindi ginawang mahirap ng Diyos para sa tao na matagpuan o makilala siya. Diba? Ang lahat ng ating dapat malaman tungkol sa Diyos ay nasa ating mga Biblia. Basahin lang natin, pagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang kanyang banal na salita para sa kanyang bayan. Ang pagkilala sa Diyos ay katumbas ng pagtitiwala sa Kanya. Manalangin tayo. O Diyos, inaamin kong nagkasala ako laban sa iyo at nararapat lamang na ako ay iyong parusahan. Salamat na inako ni Jesus ang aking mga kasalanan at iniis ang parusang dapat na ako ang magdanas
upang ako'y iyong mapatawad. Tinalikuran ko ang lahat ng aking mga kasalanan at nagtitiwala ako ngayon kay Jesus para sa aking kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kahangahangang biyaya at kapatawaran. Salamat po sa lahat ng nakikinig sa oras na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak, ang aming mga kababayan, na ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na nag-iingat sa kanila dahil nakikilala kanila. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Hesus Kristo na aming Diyos na walang hanggan. Amen. Amen.